Ang gabi po sa inyong lahat. Malinaw na ang tema ng ating Ebanghelyo ay hindi lamang patungkol sa pagpapagaling o milagro, kundi ang pinakatema ng ating Ebanghelyo ay pagtitiwala. Ang pananampalataya ng sundalong Romano para po sa kagalingan ng kanyang anak ay nagsimula sa isang simpleng pagtitiwala. Nakatutuwang pagmasdan ang paglalim po noong paniniwala ng sundalo ng may kapangyarihan bago pa man mag-cruise ang kanilang landas. Ang sabi po sa Ebanghelyo, nasaksihan ng maraming taong taga roon ang maraming kababalaghan. Ibig sabihin, marami na pong nababalitaan ang tatay na ito tungkol kay Jesus. Marami na siyang napakinggang mga himala at milagro na kanyang ginawa. Kaya dahil nangangailangan, dahil matindi ang pangangailangan, piniling magtiwala sa kakayahan ni Jesus nang mabalitaan niyang naroon ang Panginoon. Pero hindi pa dito nagtatapos ang ating kwento. Bakit? Sapagkat po nang makilala, makita, at makadaupang palad ni Jesus ang lalaking ito, naganap na ang pagpapagaling sa kanyang anak. Naganap na ang sagot sa kanyang kahilingan. Kaya kung dati naniniwala lamang, sumasampalataya, nagtitiwala lamang doon sa kayang gawin ni Jesus. Pero ngayon, pansinin ninyo, nagbago yung kanyang paniniwala. Hindi na lamang doon sa kanyang gawa, kundi naniwala ang tatay na ito sa mismong pagkatao at pagkadiyos ni Jesus. Ang tawag po dito ay progression in the faith of the Roman official. Progression sapagkat una, nagtiwala dahil mayroong napakinggan. Naniwala sapagkat mayroong nabalitaan. Pero ngayon, hindi pa man nakakagawa si Jesus ng himala, kaagad nang sumampalataya. Mga minamahal ko mga kapatid, ngayong panahon po ng Kwaresma, ito rin ang siyang inaasahan sa atin. Sa ating pananalangin, sa paggawa ng mabuti, sa pagpipigil, sa pagpipinitensya, dapat merong unang magbabago. Ano po iyon? Ang ating pananampalataya. Lalalim yung ating pananampalataya. Bakit? Sapagkat kung sumasampalataya lamang tayo sa kung ano ang kayang gawin ni Jesus, panigurado kapag nagdasal kayo ng kagalingan, pero hindi nyo po nakamtan, magtatampo kayo. Kung sumasampalataya lamang po kayo kasi si Jesus maraming ginagawa, pero kapag hindi nyo po nagawa yung hinihingi natin, sigurado manlalamig din ang inyong pananampalataya. Pero ngayon, itinuturo na sa panahon ng Kwaresma, lalalim yung ating pananampalataya, hindi lamang sa kung ano ang kayang gawin ni Jesus, kundi lalalim yung ating pananampalataya sa mismong pagkadiyos ni Jesus, sa mismong kanyang pagkatao. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating paghahanda ngayong panahon ng Kwaresma, simple po lamang, ibig natin ng himala, ibig natin ng milagro, nais ba natin ng kagalingan? Lumalim muna yung ating pananampalataya. Hindi sa kung ano ang kayang gawin ni Jesus, kundi palalimin natin yung ating pagkilala sa kanyang pagkadiyos sa ating buhay. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ano po ba yung kahilingan na ibig natin? Kagalingan, matanggap sa trabaho, makapasa, makapag-asawa, maikasal, makapag-abroad. Ang mga bagay na yan, kayang gawin lahat ni Jesus. Kung handa lamang natin palalimin ang ating pananampalataya, hindi sa kanyang kapangyarihan, kundi sa kanyang pagiging Diyos sa ating buhay. Amen.